Ika'y mapapaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagkainggit. Ikaw ba, yes, friend, nakaramdam ka na ba ng ganito? Yung pakiramdam na parang nararamdaman ni B-Boy Bibo. Yung alam mo yun, yung gwapo-gwapo mo. Parang iba pala, sorry, mali. Na iba yung topic. Hindi, yung pakiramdam na masaya ka naman sa mga bagay na meron ka. Okay ka naman sa mga bagay na nakapaligid sa'yo, sa mga nangyayari sa buhay mo. Pero one day, bigla ka na lang may makikita sa social media na, ayun na, triggered ka na. Parang sinasabi mo na sa sarili mo na, bakit siya? Bakit hindi ako? Bakit meron siya nun? Bakit wala ako? Kapag may mga ganyang question sa isip mo or sa buhay mo at consistent siya na nangyayari sa'yo, inggitera ka talaga. Confirm, isa kang inggitero. Although at times, of course, it's okay to ask and assess kung bakit nga ba, yes, nangyayari sa kanila yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay at hindi nangyayari yun sa'yo. Tama naman yun, di ba? Tao ka lang, pwede mong maramdaman yun. Valid yan. Pero when it comes to a point na parang lahat na lang napupuna mo, lahat na lang ng success, lahat na lang ng pagkapanalo, lahat na lang ng magagandang bagay na nangyayari sa buhay ng kapwa mo ay parang bitterness yung nararamdaman mo, diyan na nagkakaroon ng problema sa'yo. Usually, nagsisimula ang lahat sa, wow, sana all, sana ako din. Yan talaga yun eh, sa sana all talaga nagsisimula ang lahat. Hanggang sa naging, bakit siya meron? Bakit ako wala? Kasi nga ganito yun. Hindi ka kasi kasarapan. Charot. Bakit siya may afam tapos ako wala? Hindi ka kasi marunong mag-English masyado. Charot lang. Diba? Hanggang sa umabot na sa pinaka-worst. Yung parang iniisip mo na hindi na patas ang mundo sa'yo, parang ang bitter mo na sa lahat ng nangyayari sa paligid mo, nakakalimutan mo na maging masaya para sa iba. Puro ka na lang puna. Puro ka na lang paninira. So isipin mo, minsan mag-reflect ka rin. Kasi baka nakakalimutan mo na may sariling buhay ka. May sariling buhay rin yung iba. Kasi ikaw rin naman, may mga bagay din tungkol sa'yo na kinaiinggitan ng ibang tao pero hindi mo yun nakikita kasi focus ka masyado sa buhay ng iba. Nakakalimutan mo na may kanya-kanya tayong timeline. Nakakalimutan mo na may kanya-kanya tayong pamamaraan at diskarte para makuha yung mga bagay na gusto natin sa buhay. And again, you're too busy comparing yourself to others that you tend to forget. Nakalimutan ko. To tend to forget. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Nag-abang ka. Diba? Nauunahan ka lagi ng inggit kaysa sa pagiging grateful. Laging nangunguna sa'yo yung pagiging insecure mo kumpara sa pagiging secured mo sa sarili mo na alam mong yes, nangyayari sa kanila yung mga gandang bagay na yan dahil deserve nila yan. At kung ano man yung mga nangyayari sa akin, deserve ko rin yun. Nakakalimutan mo na magpasalamat sa mga bagay na meron ka. For example, may nakita ka, kaibigan mo, kakilala mo, bumili ng bagong mamahalin na cellphone. iPhone 17 Pro Max 1 terabyte fully paid. Yes, makakaramdam ka at mapapasabi ka ng, sana all. Hala, sana ako rin na makapag-upgrade na ng phone. Walang problema doon. Pero papasok ang problema kapag sinabi mo na, iPhone 17 Pro Max, hindi naman maganda yan. Mahal lang pero yung Apple may kagat, ayoko niyan.
'Di ba? Kumbaga nawawala yung essence of celebrating other success. 'Di ba? Nakakalimutan mong maging masaya para sa iba when in fact alam mo na para sa kanila tagumpay 'yun, achievement 'yun na makabili ng mamahaling cellphone. Ikaw nga hindi ka makabili, 'di ba? Partida top tier 'yun sa ngayon hindi ko alam. Nag-endorse ba ako? 'Di ba? Kung papipiliin kayo yung pipiliin mong phone, yung pinakapangmalakasan. Pero sa tingin mo, chipipay lang yon. Mahal lang pakinggan pero hindi naman kagandahan. Kasi nga, inggit ka. Hindi mo nga kayang bumili nun Alam mo naman sa kaibutura mo na gusto ko rin yun, pero sisiraan ko na lang kaysa palakpakan. O hindi naman kaya may kaibigan ka na nag-post ng travel. Ayan, nakapunta siya ng ibang bansa, nakapag-Korea, nakapag-Japan, Vietnam, Hong Kong, Taiwan. Tapos, naiinggit ka. Puro siya ganyan, puro siya ganyan. Hindi naman siya ganito, hindi naman siya ganyan. Diba? Samantalang ikaw, stuck ka sa isang lugar, stuck ka sa isang sitwasyon kasi nakakalimutan mong pagtuunan ng pansin yung sarili mong growth. Mas nagdedwell ka doon sa mga bagay or butas na makikita mo sa iba. Naiinggit ka. Kaya mo ba mag-travel? Kaya mo bang higitan yung mga lugar na napuntahan niya? Pero regardless nga di ba? Kahit kaya mong higitan or kahit kaya mong puntahan lahat ng lugar sa mundong ito, dapat walang inggit sa puso mo. Dito rin papasok yung compatibility sa mga bagay na kinaiinggitan natin. Kasi yun nga, going back, naiinggit ka kasi yung kaibigan mo nakakapag-travel. Kaya mo ba? Pagtingin mo sa wallet mo, napatingin din siya sa'yo tapos sinasabi niya, wag mo ko isali dyan. Diba? So, instead of saying a lot of things na hindi naman makabubuti para doon sa tao at para sa'yo, bakit hindi mo na lang siyang gawing inspiration? Diba? Yun lang yun. Gawin mong inspirasyon yung mga taong nagtatagumpay sa paligid mo. Hindi yan para kainggitan sila. In fact, dapat sila ang sinasamahan mo. Kasi sila yung mas magtutulak sa'yo para gawin mo yung mga magagandang bagay sa buhay mo. Wala kang mapapala sa inggit-inggit. Wala kang mapapala sa paninira. But then again, aminin natin, magpakatotoo tayo sa mga sarili natin na hindi natin naiiwasan yung inggit. May mga pagkakataon na pipitik at pipitik sa atin yan. Especially kapag masyadong open yung ating isipan at ating paningin sa mga buhay-buhay ng mga tao sa paligid natin, 'di ba? It's either maiinggit ka or tataas yung kumpiyansa mo Dalawa lang yan. Pero again, ang nagiging problema yung kapag hindi ka na natutuwa sa tagumpay ng iba. Yung kapag hindi mo na sila ginagawang inspirasyon, hindi mo na sila ginagawang motivation. Yung para bang hindi na dadagdagan yung learnings mo, hindi na dadagdagan yung drive mo. Bagkus, kabaliktaran yung nangyayari, parang nababawasan ka pa, parang nadidrain ka pa every time na may success yung iba. Isa yan sa pinakamahirap at pinakamabigat na pakiramdam. Kaya wag mong hayaan yung sarili mo na malunod ka sa ganyang kaugalian. Kasi hindi maganda. Self-destructing. Walang growth. Delikado yan. Kapag ang inggit naging basihan na ng value mo sa sarili mo, yan talaga. Yan yung higit na makakaapekto sa'yo. Yung feeling mo, ganito na lang ako. Ganito na lang ako, tapos ganyan sila. Pero since wala akong magawa sa sarili ko para maumunlad ako, para maging kalebel ko sila, sisiraan ko na lang sila. 'Di ba? Nawawalan ka ng pagpapahalaga sa sarili mo, nawawalan ka ng pagpapahalaga sa tagumpay ng ibang tao. Paano kung ikaw naman yung malagay sa ganyang sitwasyon? Ano bang gusto mo maging take ng ibang tao sa paligid mo? Pumalakpak or humalakhak? Hangaan ka or siraan ka?
Kasi mahirap yan eh, di ba? Hindi mo na nakikita yung sarili mong progress. Nakatuong ka na lang sa buhay ng iba. Kumbaga gusto mo yung buhay nila pero hindi mo naman alam yung pinagdadaanan nila behind it. Hindi mo alam yung backstory kung bakit sila naging ganyan ka-successful. Maaaring gusto mo lang yung resulta, gusto mo lang na maging mayaman ka, gusto mo lang na maging ganito ganyan ka, pero ayaw mo yung proseso, iniiwasan mo. Paano? Ano kasi ni swerte, di ba? So again mga yes friend, hindi naman po masama ang mainggit paminsan-minsan. At hindi po yan na kusang hindi po yan sinasabi na maiinggit ako today, gusto kong mainggit sa kanya. Hindi ganun na. Kusang nararamdaman yan, hindi na iiwasan pero pwede mong bawas-bawasan, pwede mong kahit papaano pigilan, or pwede mong i-divert yung inggit na yan into something na mas makabuluhan para sa'yo, para sa kapwa mo, para sa mga tao sa paligid mo. Tao lang tayo eh. May feelings din tayo. Mukha lang tayong bato pero may lambot din yung puso natin. May weaknesses ka at isa yun dun. Pero ito, reminder lang. Again, envy should inspire you. It shouldn't destroy you. Ang inggit dapat gagawin kang inspired. Hindi ka sisirain ng inggit sa puso mo. Huwag kang pumayag na mangyari yun. Kasi kapag nilamon ka niyan, imbes na umasenso ka, magpo-focus ka na lang sa kwento ng buhay ng iba kaysa sa sariling kwento ng buhay na meron ka. Tignan mo ko, hello? Imbes mainggit ako, nagfo-focus na lang ako sa sarili ko. Kasi kung ikukumpara ko yung buhay ko sa iba, lugi ako kasi ako na to eh. Charot. Kapal ng mukha. Like, B-boy Bibo levels, ako yung kinaiinggitan. Charot. Nakakabwisit. Hindi inggitero pero mayabang. At eto pa ang pinakadapat iwasang uri ng inggit. Yung inggit na nakakapanira ka na ng buhay ng iba, nakakapang-apak ka na ng kapwa, nasisira mo na yung pagkatao nila dahil sa naninira ka. Diba? So bottom line, maghilaan tayo pataas. Huwag tayong maghilaan pababa. Mas mahirap yun eh. Kala mo madali na habang hinihila mo yung iba pababa, ikaw umaangat, hindi. Sabay-sabay kayong magkikita sa baba. Lahat kayo pariwara, ganyan. Lahat kayo wala, nga palasak. Compared sa nagtutulungan kayo paakyat. Although mahirap pakinggan, pero mas magaan sa kalooban. Yung magiging successful ka at masasabi mo sa sarili mo na hindi ako naging successful dahil lang sa sarili ko, kundi dahil sa mga taong nakapaligid sa akin na tinulungan ako, at ganun din sila sa'yo. At hindi lahat ng kinaiinggitan mo ay applicable sa'yo. Gusto mo ng kotse? Wala ka namang parking. Gusto mo ng jowa? Ayaw mo naman ng commitment. Gusto mo ng trabaho? Ayaw mo naman mag-apply. Diba? Para kang sira ulo. Tigil mo yan. Tigil mo yan ha. Lalo ngayon na panahon ng tag-init, marami ang nanglalagkit at ang inggit nakakadagdag ng pagkapangit. Kaya itigil mo yan. Tsaka ka na mainggit. Oo. Tsaka ka na mainggit. Wag na sa tao. Oo. Pwede ka mainggit sa katol. Yan. Kasi ang katol may kapares, ikaw wala. Pwede rin namang sa kape or shampoo. Diyan ka mainggit sa kanila kasi sila may twin pack. Ikaw single. Yo. Nako, mga inggitero, itigil nyo na yan hanggat maaga pa. Kontrolin nyo, pigilan ninyo at sikapin ninyo na maging masaya para sa ibang tao. Pero aamin ako, sa mga oras na ito, ay naiinggit ako sa inyo. Kasi nakahiga na kayo tapos ako ito nagtatrabaho. Diba? O kaya naman dahil dyan, itigil na natin to. Uuwi na po ako. BBB na meaning by B-Boy Bibo. Inggit na yan siya. Yes, friend, 3 oras na bibit sayang ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang bibi nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Oras natin, 11:45. Good night, BB. Mwah, mwah.